bakod ng Kalayaan Park sa harap ng Provincial Capitol. Ipinaliwanag ni Acting PTO Abel Ikatlo. Nagpaliwanag si Mr. Abel Ikatlo, OIC ng Provincial Cooperative and Development Office at Provincial Tourism Operation Office ng Camarines Norte hinggil sa usapin tungkol sa pag-aalis ng bakod ng Freedom Park sa harap ng Provincial Capitol ng Camarines Norte. Ayon kay Ikatlo, nais ni na Governor Dong Padilla at Vice Governor Joseph Ascutia na i-modernize ang Provincial Capitol ng Camarines Norte. Ang dahilan po ng pag-iba ng bakod sa ating Freedom Park ay nais ng ating punong lalawigan Governor Dong Padilla at Vice Governor Joseph Ascutia na i-modernize yung ating provincial capital. Aniya, sinabi ni Governor Dong Padilla na very symbolic ang pagtatanggal ng bakod at pagre-redesign ng People's Freedom Park. At sabi niya very symbolic ang pagtatanggal ng ating mga bakod at pag-re-redesign ng ating People's Freedom Park dahil wala nang harang ang ating Kapitolyo. Very symbolic na yung kanilang uri ng pamamahala, yung kanilang uri ng pamahalaan ay very transparent, yung kanilang uri ng kanilang paggogobyerno ay walang pagtatakip, no? Doon sa kanilang pamamahala. Dagdag pa niya na ang artistic design or aesthetic presentation ng mga kapitolyo ngayon ay wala ng mga bakod gaya ng sa Cavite at sa Sorsogon. At bukod pa dito ay sabi nila ang artistic design or aesthetic presentation ng mga kapitolyo ngayon ay wala ng bakod ang mga ito tulad ng sa Cavite, yung bagong kapitolyo nila ay open talaga. At ganoon din yung kapitolyo ng lalawigan ng Sorsogon. Saad pa niya, dahil ito ay kapitolyo ng tao, kaya yung parke ay pag-aari ng tao at tatawaging People's Freedom Park at yan ay ihahalin tulad sa Luneta. Ito ay bukas sa ating mga kliyente. Kaya sabi nila, yun ay isang simbolo na binubuksan natin ang Kapitolyo dahil ito ay Kapitolyo ng tao. Kaya yung ating parke na pag-aari ng tao ay tatawagin nating People's Freedom Park. At yan ay ihahalin tulad natin sa Luneta. Dagdag pa niya, ito ay isang world-class na parke kung kaya't ito ay may magandang karanasan sa mga magtutungo sa lalawigan ng Camarines Norte at may bentahe o advantage pagdating sa presentasyon ng turismo. Ito po ay isang magiging magandang pasyalan, isang magiging magandang karanasan ng ating mga turista kung sila'y magtutungo dito na may maayos tayo at world-class na parke o plaza dito sa ating harap ng gusaling pamahalaan panlalawigan. Kaya sa tingin ko, ito ay may bentahe, ito ay may advantage pagdating sa presentation natin ng ating tourism attractions dito sa ating lalawigan. Dito aniya ay maaaring mamahinga o matulog kung kaya't nararapat na higpitan ang seguridad upang hindi matulad sa elevated town plaza na may mga kabataan na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at solvent. At dito ay maaring magtungo ang kahit sino, mamahinga o kahit matulog man, no? Kaya siguro ang mangyayari ay higpitan na lang ang seguridad ng ating mga gwardya upang maiwasan naman yung tulad nung nangyayari sa Diet Elevated Town Plaza na may mga kabataan tayo doon na doon mismo naghihit-hit ng marijuana o kaya ng mga rugby, no? Na ayaw naman nating mangyari yon, na masalaula, madesecrate o mawala yung kasagraduhan ng ating People's Freedom Park. Hinggil naman sa iba't ibang komento patungkol sa nasabing usapin, anya, ginagalang naman ng pamahalaan ng mga kababayan na mayroong iba't ibang opinyon, ngunit iginiit nito na matapos ang mahabang panahon na upang makaagapay at makahabol sa magagandang kapitolyo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ginagalang natin yung ating mga kababayan na may kakaiba
o salungat na opinyon ukol sa pagpapatanggal ng bakod at muling pagre-redesign o pagbabago ng disenyo ng ating People's Freedom Park. Yun ay nire-respeto natin, mataas ang paggalang natin sa opinyon ng ating mga kababayan. Subalit, sa ganang akin naman, ay siguro panahon na, dahil sa loob ng napakahabang panahon ay ganyan yung disenyo natin, panahon na upang makaagapay tayo, makahabol tayo sa magagandang disenyo ng mga kapitolyo sa ibang bahagi ng ating bansa. Dagdag pa nito, alam umano ng mga taga-Dait na noon pa man ay wala na talagang harang ang nasabing parke. Dahil kung matatandaan natin, sa loob naman ng mahabang panahon, wala namang bakod yung Freedom Park. Kung tayo ay lumaki dito sa bayan ng Dait, tulad ng inyong lingkod, ay makikita natin na wala namang bakod ang People's Freedom Park nung unang panahon pa. Kaya sa akin, walang gaanong problema. Ang importante lang ay taasan yung antas ng seguridad upang mapangalagaan naman yung ating mga namamasyal, yung ating mga nagre-relax, yung ating mga bisita, yung ating mga turista na tiyak natutungo kapag ka nagawa na ang People's Freedom Park dito sa ating lalawigan. Para sa CNTV News, James Baromeda, Obog.